Kung ayaw mag-start nung inyong sasakyan, ang unang-una ninyong dapat i-check dyan is yung battery. Pero depende pa rin kasi talaga yan dun sa sitwasyon or ano ba yung nakikita ninyo. Kasi, for example, kung pag-start ninyo, okay, wala kayong naririnig na ikot sa makina, pwedeng starter o pwede ring fuse, pwede ring wiring. Now, kung pag-start naman ninyo may naririnig kayong ikot sa makina, well, pwedeng battery naman yung issue dyan. So, depende talaga sa pagkaka-evaluate, Pero para sa akin, isa sa mga dapat talaga nating i-check dyan is yung ating battery. Lalo na kung medyo matanda na yung ating battery. Kasi sa mga private use, pag tumagal ng mga 2 taon yan, or sabihin natin nakatakbo na yan ng mga around 40,000 kilometers, maybe yun na yung sign, or yun na yung indication na possible na malapit na talaga siyang masira, or possible na bigla na nga lang siyang mag-shutdown. So sa mga ganong edad. Pero usually sa private use, tumatagal talaga yan ng mga 3 taon, 3, 4, may umabot pa nga ng 5 bago talaga nasisira yung battery. Pero sa mga private, public use, usually swerte lang tumagal ng 1 taon. Yun naman yun, So sabihin natin mga between 1 year to 2 years bumibigay na yung battery sa mga public use, kasi frequent talaga yung paggamit ng kotse. So sa battery naman, normally sa battery kasi merong totally shutdown din. Kumbaga talagang naubos yung charge ng battery at wala na talagang laman. May mga pagkakataon na nangyayari yan. Kung halimbawa may naiwanan na ilaw, yan, ganyang ilaw, so sabihin na natin nung pinatay yung sasakyan, naka-on yung ilaw, then pwedeng napabayaan ng mga ilang oras, so sabihin natin pwedeng isang buong araw na naka-on lang yung ilaw, there's a possibility na malulobat talaga yung battery o mauubos yung charge niyan. So isa yan sa mga pwedeng nangyayari, kung bakit nalulobat yung battery, mga napapabayaang ilaw, o yung iba naman hindi na isasarado na maayos na pinto. Well, pwede rin naman na may mga kumukonsume ng power. So halimbawa may mga nasirang component, yung mga relay, may nasirang relay, so pwede ring mag-consume ng power yon. Kumbaga nangyayari, kinukonsume yung power ng battery kahit naka-off at walang susi yung sasakyan.